Sa barangay San Nicolas, Guagua, Pampanga. Abalang naghahanda si Lola Rosa Santos. Bago mag-alas 7 ng umaga, paalis na siya ng bahay. Tulak ang karitong bakal na ikinabit sa lumang bisikleta. Magsisimula ng maglakad si Lola Rosa. Araw-araw, inaabot ng 3 kilometro ang kanyang nilalakad. Sa edad na 84, sa pangangalakal ng basura, nabubuhay si Lola Rosa. Hirap ng maglakad. Baluktot na rin ang kanyang likuran. May kabigatan din kasi ang itinutulak niyang karitong bakal. Nakabaluktot na yung katawan mo. Hindi! Dahil ko lang eh. Parang hindi ka makatayo na ng diretso. Ay, anong hindi? Patingin nga. Oo. Ayan. Tutulungan pa ba kita o kaya ikaw na? Kaya ko lang. Sige. Sigurado ka? Oo. Atin ka? Ala ka no. Ay wala. Ito, isang karton. Pati ba ang karton nabibenta? Oo, 2 piso isang kilo. Kagaya niyan, 2 piso po ito, Nay? Tinitimbang yan. Tinitimbang din yan? Oo. Talaga? Ano ang pinakamahal na kalakal? Ay, yung plastic. Ang plastic. Oo. Ang lakas pa po ng katawan nyo. Oo, hindi ka gumanyan. Hindi mahina yung katawan mo. So pag tumigil kayo, parang pakiramdam nyo, Hinahanap ko. hihina. Hinahanap-hanap ng katawan nyo po. Oo, hinahanap ko rin yung Talaga. pangangalakal. Ito pala nagpapalakas sa inyo. Oo. Bago mapunta sa pangangalakal, nagtrabaho bilang labandera si Lola Rosa. Tinatabi ko yan. Sa ilalim ng init ng araw, nakikipagsabayan si Lola Rosa sa mga sasakyan sa kalsada. Saan mo? Thank you. Ay, sandalit. May dadaan ulit. Tumambi ulit tayo. Oo, sige. Ayan, din yan. Thank you. Malinaw pa ba ang mata nyo? Oo. Hindi malinaw ang mata ko, hindi ako mangangalakal. Kwento ni Lola Rosa, habang siya'y nag-iikot para mangalakal. May mga pagkakataong hinihintuan at inaabutan siya ng tulong ng ibang tao. Makikita ko yung nakakotse, paparadaan ako, bibigyan ako ng pera, kukunin ko naman. Ay, dapat lang. Oo. Hindi ka naman nangihingi. Primero, ayaw kong kunin, hindi naman ako nagpapalimos. Ah. Kunin mo, kanya tulong namin sa iyo, ni Sista, gano'n. Dalawang araw kayong mag-iikot. Oo. 2 araw po kayong mag-iipon. Oo. Tapos yun, pagbukasan, pagbili ko na. Mga magkano naman yun? Ayun, minsan nga, may 500, hindi para-para, minsan 4 na rahan, conforme sa kalakal. $17. 104. Kailan Ayan yung benta niya ako. buti sa wala. Ngayong umaga, kumita siya ng 104 pesos. Pagkatapos mangalakal, umuwi na ng bahay si Lola Rosa. Pagdating sa bahay, mas naintindihan namin kung bakit nagsisikap si Lola Rosa sa kabila ng kanyang edad. Bakit ka naman nangangalakal pa sa edad na 80? Ay, wala akong anak, namatay, 2 lang. Eh, yung apo ko, mahina lang magtrabaho yung asawa niya. Kaya bang malakas ako, hindi ako nagpapabigit sa kanila. Minsan, binibigyan ko pa sila. Ano ba, nakaka-500, 300, hindi 100, bigay ko sa kanila.
Yung iba, bibili namin pagkain sa bahay. Anong pakiramdam pag sa edad mo na yan, nakakatulong ka pa? Ba, maligaya ako. Kahit na matanda ako, nakakatulong ako sa mga apo ko. Taong 2015 pa nang mabigyan ng senior citizen card si Lola Rosa. Kwento ng asawa ng kanyang apo, nakakakuha ang kanilang lola ng 500 pesos kada buwan. Pensyon itong galing sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga indigent senior citizen gaya ni Lola. Yun nga lang, hindi ito sumasapat. Baka nakakalimutan lang po niya eh. Kasi isang buwan o matagal, tapos makakalimutan niya. Nakakala niya hindi siya nakakuha. Dahil nagtrabaho sa tinatawag na informal sector bilang isang labandera, hindi siya nakapaghulog sa Social Security System o SSS gaya ng mga empleyado sa formal sector. Yung income security na tinatawag natin na karamihan sa ating mga nakatatanda ay hindi naman mga professional worker dati. So wala silang kakayahan na makapag-contribute sa SSS, sa GSIS. So ngayon, nung nag-retire na sila, wala silang natatanggap na pensyon. So ang nangyayari, wala silang choice kundi kailangan nila maghanap buhay. Kaya ang tanging inaasahan niya ngayon ay social pension para sa mga indigent o pinakamahihirap mula sa DSWD. Salamat, Lugo ko eh. At para matustusan ang araw-araw na pangangailangan, tuloy lang si Lola sa pagkayod. Panawa ako din sa mga apo ko. Hindi ako humingi sa kanila. Gusto ko sa pinanggalingan ng pawis ko, siya nga sa akin. Ang 72 taong gulang naman na si Lola Esther, nagtrabaho bilang security guard sa NAIA sa loob ng 11 taon. At dahil nakapaghulog sa SSS, meron siyang SSS retirement pension na umaabot sa 2,300 pesos kada buwan. Nakatanggap na rin siya ng 500 pesos na social pension mula sa DSWD. Ganito ang forma ko, anak, parang bumuklo. Ikon sa inyo. Pero gaya ni Lola Rosa, kailangan pa rin niyang magbanat ng buto para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Kulang man ako eh, kulang. Kung hindi ako magsikap, mangamatay kami. No? Sabihin natin ang gobyerno ay they are thinking sa atong kuan, kabutihan, pero kulang man ako. Lalo na katulad kung may diferensya, kailangan kong bumili ng medisina. Marami anak ko, pagkain mo lang, mga personal needs mo, naku anak, kulang na kulang. Sa nakalipas na 13 taon mula nang magretiro, ang pagtitinda ng ice candy ang naisip niyang paraan para kumita. Isang lumang stroller na bigay ng kapitbahay na nagsisilbi niyang tungkod at kaagapay sa hanap buhay. Avocado, mangga, chocolate, ubi. Pagtitinda anak, talagang simula yun na ang nakaugalian ko. Kasi madaling magkapiras paninda eh. Ma'am! Ma'am! Hello, ma'am! Aminado si Lola Esther na hirap ang kanyang katawan sa pagtitinda. Minsan na rin kasi siyang inatake sa puso noong 2013. Kuha ka ng isa. Talagang hirap na hirap. Bawat hapon iniyakan ko pagdating ko. Ang hirap ang katawan ko. Pero pinangatawanan ko dahil andyan na pasalamat ako buhay pa. Avocado, mangga, chocolate, ubi. Kahit matindi ang sikat ng araw, hindi mababakas kay Lola Esther ang hirap at pagod. Awa ng Diyos anak na puna ko sa mga may sasakyan, may respeto din sila sa akin. Pag nakita nila ako nga incoming, magkuhan sila, gaganunin nila ako din nanay. Parang pag ganunin ba, paunahin daw ako. Alas 11:30 ng tanghali, bumili si Lola Esther ng 10 pisong ulam na gulay sa isang tindahan. May baon din siyang kanin para sa tanghalian. Isa lang ang anak ni Lola Esther. Taong 2016, nang matanggal sa trabaho ang kanyang anak dahil sa sakit na
katarata. Mula noon, si Lola Esther na ang naghahanap buhay para sa anak at apong nag-aaral. Mangga chocolate ubi. Tulad yan, ang anak ko walang trabaho. Akin lahat, anak, lahat ng mga kutsin-kutsin nandoon. Kulang, anak. Nadagdagan man ng yung sa social pension, hindi pa rin. Nang tanghaling yon, maswerte si Lola Esther na ilang kapitbahay ang pumakyaw sa kanyang mga paninda. Para may araw lang din po. Ngayong araw, mahigit 300 piso ang kinita ni Lola Esther. 350. 1050. 26 ang 376. Bibili ako ng panggatong. May kandila kailangan. Ulam anak. Malinaw na hindi sasapat ang pensyon para sa mga matatanda para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya ang ilan, gaya nila Lola Rosa at Lola Esther, kailangan pa rin magtrabaho sa kabila ng katandaan. Bakit ako magkunwari, anak? Ang inaasam ko nga mayroong magbigay ng pangkabuhayan. Sino magbigay kung hindi tayo maghingi? Walang magbigay, anak. Kung may pension ako, mapapagod na lang ako. Medyo marating naman sa akin, magtatrabaho pa ba ako yun? Kung tutusin, itinakda ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 na dapat matulungan ng gobyerno ang mga senior citizen na may kakayahan at kagustuhan pang maghanap buhay na makakuha ng ligtas at disenteng trabaho. Aminin man natin o hindi, is hindi naman talaga siya friendly for older persons. 'Di ba? So maliban dun sa forced retirement na meron tayo, at the same time, kapag nag-apply ka ng trabaho na ikaw ay senior citizen compared to the younger one, sino mas pipiliin ng employer? Bukod sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, isa pang mahalagang matugunan ng mga matatanda ay ang mga problema sa kanilang kalusugan. Pag nauubos yung supply nyo nito, kanino kayo pumupunta? Tulong-tulong ang bagabag. Nakakaraosin. Pero kung minsan wala, yun, nag-alboroto ko. Sa kahabaan ng kalye Gastambide sa Maynila, tawag pansin ng isang pedicab na nasa gilid ng kalsada. Isang taon na kasing nakatira rito ang 67 taong gulang na si Lolo Inigo Talapa Sr. Para tulungan siyang makahinga, isang oxygen tank ang nakakabit sa kanya. Tay, ano yung sakit mo ba? Tuberculosis. Tuberculosis. Kailan pa kayong gumagamit nito? Bago lang naman. Nung hindi na kaya ng hindi nga, gumamit ako ng ganito. Kung wala ito, Hindi ko na kaya. 4 ang anak ni Lolo Inigo. Namatay ang bunso niyang anak habang nakakulong naman ang isa pa. Ang panganay na si Tessie at ang kapatid na si Inigo Jr. ang nagbabantay kay Lolo Inigo. Si nanay po umuwi ng probinsya. Pagod na din po sa pag-aalaga. Sumuko na. Iniwan niya si tatay. Mula sa bayan ng Albuera sa Leyte si Lolo Inigo, pero lumuwas siya sa Maynila para makipagsapalaran. Kung saan-saan din napadpad. Pero dito po siya totally naghanap buhay, naging vendor. Nagpa-jack din po siya. Hanggang sa nagtinda din po ng dyaryo. Hindi na po namin ma-afford na yung mangupahan, na kaming mangupahan. Parang pangingilagan na siya kasi sa kalagayan niya. Hindi na siya makapaghanap buhay, diyan na lang siya. Yan na yung pinakatinutulugan niya, diyan na rin siya lahat, naliligo, sa CR. Habang idinudokumento ng aming team ang kondisyon ni Lolo Inigo, naubusan ng laman ang isa sa 2 niyang oxygen tank.
Mabuti na lang naparefill agad ng kanyang anak ang isa pang reserbang tangke. Bali yung reserba po, pinare-refill namin doon sa bangbang. Pag nauubusan kami ng tangke. 260 pesos ang bayad sa kada refill ng isang tangke ng oxygen. Sa maghapon, inaabot ng 2 hanggang 3 tangke ang nakukonsumo ni Lolo Inigo. Ang kinikita ng magkapatid sa pamamasada ang ipinantutustos nila rito. Pag nauubos yung supply nyo nito, kanino kayo pumupunta? Tulong-tulong ang bagabang. Nakakaraoset. Pero kung minsan wala, yun, nag-alboroto ko. May senior citizen card si Lolo Inigo pero napag-alaman namin na wala siyang natatanggap na 500 pesos na monthly pension mula sa gobyerno. Wala pa po. Ang meron lang siyang natanggap itong last time yung pa-birthday daw sa senior citizen. May PhilHealth card si Lolo Inigo. Ang problema, hanggang 45 days of confinement lang ang sakop ng PhilHealth. Dahil sa dalas ng paglabas-masok ni Lolo Inigo sa ospital, naubos na rin ito. Ditong nakarang Martes, nakipag-ugnayan ng aming team sa Crisis Intervention Unit ng DSWD NCR para ilapit ang sitwasyon ni Lolo Inigo. Ilang kinatawan ng opisina ang nag-assess sa kondisyon ni Lolo Inigo. Saka siya dinala sa pinakamalapit ng ospital para maibasuri at maobserbahan. Diagnosis ng doktor sa kanya is pulmonary tuberculosis po. Ang pinakamabibigay po namin ng medical assistance, ando na po yung hospital bill, yung kailangan niya po pong mga gamot, kung mabibili man po sa labas ng ospital. Para mabigyan ng social pension ang senior citizen, tinitingnan ng DSWD kung sila ay may karamdaman o kapansanan, walang pinagkukunan ng pensyon o walang kabuhayan. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa tanggapan ng DSWD Social Pension Office para tulungang mag-apply sa social pension si Mang Inigo, pero naghihintay pa kami ng kanilang tugon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 8.8 million na senior citizens, nasa 3.7 million ang kabilang sa workforce ng bansa noong July 2018. Avocado, mangga, chocolate, Hapo at mahina na ang kanilang mga katawan, pero marami sa kanila ang kailangan pa ring pasukin ang mahihirap na trabaho, gaya ni na Lola Rosa at Lola Esther, para lang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang malungkot, anumang kayod, kulang pa rin talaga. Ang pensyon ng gobyerno hindi rin naman sapat. Lalo na kapag iginupo na sila ng karamdaman, gaya ng nangyari kay Lolo Inigo. Dahil si nanay, si tatay ay meron siyang karamdaman at dahil dito ay wala na siyang oportunidad na magkaroon pa ng income kasi doon sa kanyang karamdaman. At the same time, dahil wala siyang income, wala siyang pambili ng gamot, wala siyang pambili ng pampa-ospital kung siya ay nagkasakit. Yung aming proposal po kasi is gawin siyang 1,000 from the 500 pesos. At the same time is lahat ng indigent is dapat kasama siya doon sa 1,000. Dapat yung ating social pension ay hindi siya yung parang limos. It should be a right na magiging entitlement nila na nakatanggap ako ng social pension dahil older person na ako. Dahil nag-ambag ako sa lipunan nung kabataan ko. Sa isang mahirap na bansa gaya ng Pilipinas, tila hindi uso ang salitang pagre-retiro para sa mga gaya nila Lola Rosa at Lola Esther. Ang kanilang pagbabanat ng buto para mabuhay, ayon mismo sa kanila, magpapatuloy pa. Kaya pa ako, talagang kikilos ako na. Parang hindi ako sanay na hinihintay lang ang tulong ng kapwa.
Hanggang kailan mo gagawin ba ito? Hanggang natitiis ko, Koy. Hindi na, titigil na ako. Kahanga-hanga ang kanilang pagsisika para maging kapaki-pakinabang na mamamayan. Sana naman mabigyan din sila ng sapat na suporta ng pamahalaan, lalo na ang mga iginugupo ng malubhang karamdaman. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.